Yon, ito na naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, babati muna ako ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumpik-tumpik pa ito mga kababayan. Ito'y tungkol pa rin kay Ipanyol Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ito na mga kababayan ha. Ang tindi ng tao na ito, siya pa daw ngayon yung sinisiraan, siya pa daw ngayon yung biktima ng Iglesia ni Cristo. Ano bang mayroong utak itong tao na ito? Talaga bang may saya dito? Talaga bang sinto-sinto itong tao na ito? Nabanggit ba siya ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Hindi po siya kilala mga kababayan. Sino ba si Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio? Siya po ay mamamatay tao mga kababayan. May ipapakita tayong video dyan. May patunay tayo na siya mismo ang nagsalita. Siya mismo ang nanghingi mga kababayan excuse me, ng 1 milyon para itumba lang daw niya yung magkapatid na Arnie Teves at Pride Henry Teves mga kababayan. Kahit bayaran lang daw siya ng 1 milyon, itutumba na daw niya. Pero mga kababayan nung pumalag yung kampo ni dating Congressman Arnie Teves na dati din nating binabatikos, tumakas ito, nagtago ito mga kababayan. Tapos excuse me, nanghingi sa kanyang mga subscriber ng tulong, nanghingi ng pambili ng bigas dahil wala na daw siya makain sa bundok, dahil nga hindi daw siya maka-withdraw ng pera dahil wala daw ATM sa bundok. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kayabang ang tao na ito. Alam ko na yung kalakaran sa taong ito. Babatikusin niya yung isang tao, tapos pag binalikan siya, tatakas to, magtatago. Pag nagtatago na, doon na siya manguhutot sa kanyang mga tanga-tangang subscriber. Itong mga tanga naman, kunwari, talagang suportado nila yung support nila na iniidolo, na napakaduwag naman yan, magbibigay. At kunwari din ito si Epifanio, kahit 500 lang yung binibigay, o may nagbigay ng 56,000 kahit 500 lang yan. Baga halimbawa 200, ito may nagbigay ng 20,000, ginagawa niyang ganun. Wala namang pureba. May nakikita ba tayo na kahit ginanon mo lang niya, ito si nagpadala ng ganito? Wala po, puro lang kasinungalingan ang taong yan. Kaya mananawagan tayo sa mga kababayan natin, sa mga nakakilala kay Richard Palacio, sana po mag-ingat po kayo, dahil siya na po mismo ang umamin na yung kanyang baril na pinapakita ay nasa mga 50 na mga kababayan ang itinumba. 50 katao na ang kanyang tinumba sa pamamagitan ng baril na kanyang pinapakita. Ipapakita natin yan sa bandang dulo ng video. Talagang dapat itong maaresto ito, dahil talagang totoo pala na ito'y wanted. Ito mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay tatakas na po ito ng ating bansa, dahil nga nahirapan na siya. Talagang mahirap na talaga kalabanin yung Iglesia ni Cristo. Talagang mabigat daw kalaban ng Iglesia ni Cristo, kaya nagmamadali ito. Kumuha daw siya ng passport, pinagyayabang yung kanyang passport, kahit wala naman pinapakita sa atin na totoo talagang may passport. Ito mga kababayan, dito natin mapatunayan na itong tao na ito ay supot talaga. Hindi nga nakapagpatuloy ito, tapos ang yabang magsalita. May subscriber pa siya dito na mag 1-on-1 daw kami, hindi daw ako obra. Paano ako obra niyan? Hindi naman nagpapakita, nagtatago. Paano ako lalaban yan? Nagtatago yan. Samantalang tayo, nandito tayo, open tayo dito. Kahit anong oras, pwede kang pumunta rito sa amin. Gusto mo, bigyan pa kita ng address. Na hiningian ako ng address ng mga, siguro, mga taga-suporta ni Arnie Teves. Saan daw ako nakatira, hindi ko pinapansin mga kababayan. Pero pag ito si Epifanio Labrador manghingi sa akin ng address, bibigyan kita ng address. Akala mo lalabas ka? Naku po, makontakutin.
alam ko naman na napakaduwag mong tao. Ito na mga kababayan ha. Itong video na ito, mapapatunayan natin na itong si Epifanio Labrador, ang talagang totoong pagkatao nito ay si Richard Palacio. Dito nadulas na naman siya. Kapon na pinakita ko na itong video na ito, hindi ko lang nagawa ng reaction video itong pinagsasabi niya. Dahil nga nag-focus tayo dun sa bandang dulo mga kababayan. At ito mga kababayan ha, ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ako po natutuwa sapagkat sa kabila po lang lahat ng paninira po ng malademonyong reliyon ng Iglesia ni Manalo na Diablo, mas lalo pong tumitindi at dumarami po ang supporters at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam niyo, sa totoo lang, napakabigat po talagang kalabanin ang Iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan eh, 'di ba? Napakabigat, lalong-lalo na't meron silang mga armas, may pera sila, may impluwensya sila, lahat na sa kanila na. Makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin nyo po si Epifanio Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, kahit anong pang gawin ninyo, hindi po titigil si Epifanio Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Mismo po doon sa message po. Doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Kaya nagulat. Maraming natuwa. At sa pamamagitan ng ating pagbati ko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Doon pa lang sa mga nila, message pa lang nila, sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang talagang mababasa mo na malademonyo. No? Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin, nababasa nila yung mga comment ng Iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. At talagang masasabi nila, marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo, talaga masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga, alam nyo na at iba pa, Iglesia daw ni Kristo. Ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero mga iglesia pala ng Diablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Ano passport? Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng anak naman ng teteng. Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano, may tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala. Yun na nga mga kababayan, sobrang tanga itong tao na ito. Todo tanggi siya na siya si Richard Palacio. Pero, tingnan nyo mga kababayan. Kumuha daw siya ng passport, ibinirify na down niya sa NBI kung talagang may kaso ba si Richard Palacio. Kasi wala naman pong ibang binabanggit. Yung mga tumutulig sa kanya, si Richard Palacio siya. Ibig sabihin, talagang siya si Richard Palacio. Ganon ito katanga. Kaya kayong mga subscribers nitong si Epifanio Labrador, huwag kayong magpakatanga na katulad niya. Masyado itong tanga. Sabihin ko talaga, tanga pag kahit kaharap ko ito. Sabihin ko talagang tanga ka masyado. Kasi nga, ang yabang mo, pilit mong itinatago, ikinukubli yung pagkatao mo na ikaw si Richard Palacio, pero ikaw rin mismo ang umaamin. Kumuha ka ng passport. Ibig sabihin, si Richard Palacio kumuha ng passport para tumakas.
takasan yung Iglesia ni Cristo dahil nga talagang hindi mo kayang banggain dahil mabigat. Sabi mo, mabigat ang Iglesia ni Cristo maging kalaban. Hindi ka nga umubra sa ano ni Arnie Davis, tumakas ka nga. Nakakatawa itong tao na ito. At ito pa mga kababayan yung sinabi ko sa inyo na tawag itong mga kababayan na ito ay isang taong kriminal, mamamatay tao ito. Mag-ingat kayo sa mga nakapaligid nito kay ni Richard Palacio. Pero sa palagay ko naman wala itong kasama. Nag-iisa itong mga kababayan. Talagang mayabang lang itong tao na ito. Nagpapalakas lang talaga ng loob. Kunwari, excuse me, Commander. Tapos siya lang din yung nagsasalita. Akala siguro niya malukot tayo. Nakapismas tingnan mo mga kababayan, ipapakita ko sa inyong picture dyan. Hindi po siya nagpapalit ng pismas. Nakailang bisis na talagang mabaho na daw ang bunganga nitong tao na ito. Kasing baho ng kanyang mga sinasabi. Kasing baho ng kanyang utak. Kasing baho ng kanyang kaluluwa. Kasi itong tao na ito wala na itong kaluluwa Sunog na ang kaluluwa nito dahil sa pagbumura. Kahit sino-sino lang yung pinagmumura nito. Ganda nga, tahiin sana bunganga nito. Ito na mga kababayan ito na yung sinabi ko sa inyo. Excuse me, na video na nagpapakita siya ng baril. Pero sa video na ito din yung video na ito na tumakas siya, nagtago. At ilang bundok pa daw yung kanyang tinawid para makatakas kay Arnie Davis at sa tawag nito sa kampo ni Arnie Davis kasi nga kinasuhan ito ng mga abogado ni Arnie Davis dahil nga sa pagpapakita niya ng baril. Ito mga kababayan panoorin natin ito. Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ayan pinakasa pa ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Ito, marami na itong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya Mayora Janice Digamo tsaka Mayor Fretz, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Yun lang mga kababayan malinaw na malinaw. Humihingi siya ng 1 milyon para itumba niya yung magkapatid na si Fred Henry Teves at saka si Arnie Teves. 1 milyon daw. Pang 50 na daw katao si Arnie Teves pag napatay niya sa pamamagitan ng baril na yun. Pero mga kababayan, sino bang nasisindak niya? Siya rin mismo ang nasisindak. Siya rin mismo ang tumakas. Kung matapang ka, hindi ka tatakas. Hindi ka magtatakip ng mukha. Hindi ka magtatago. Itong susunod na video, ipapakita natin, talagang gumawa na po siya ng palasyo. May palasyo na po siya, makikita nyo mamaya sa sunod natin na upload. Talagang dahil sa kanyang pangingikil, sa kanyang pangungutot, sa kanyang mga subscriber, nakapagpatayo na po si Richard Palacio ng kanyang tirahan na palasyo mga kababayan. Yun ang dito lang muna at talagang mag-ingat kayo Mag-ingat kayo yung mga nasa malapit pala, yung mga nakakilala nitong si Richard Palacio. Wanted po ito. Sana po makipagtulungan po kayo. Kung halimbawa may nakakita nito, makipagtulungan po kayo, mag-report po kayo kagad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para maaresto ito. Dahil nga itong tao na ito ay mapanganib nito. Mahirap na pag makapangagat ito. May rabies po yan dahil nga hindi pa po natutuli yan. May rabies po yung mga walang tuli po, mga kababayan. Yun ang dito lang muna, tapos bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, Shoutout muna tayo at tanggalin natin yung ating mahiwagang sunglass at para makipagtitigan kay Epifanio Labrador. O sa totoong buhay, Richard Palacio mga kababayan. Ito, shoutout tayo, mag-shoutout tayo. Shoutout ito, may nagkomento dito na okay. Ito shoutout kay Inilig Nabisor. Ikaw ba? Paniniwala sinungaling ka. Ito pa, sabi niya,
mapag-imbento ka talaga, kung may tiyuhin ka sa NBI, sasamahan ko nun sa kulungan. Yan ang komento ni Inilig, Inilig na Bisok. Okay, pasensya na, medyo hirap basahin yung apelido ha. Shoutout talaga ko Wolfram, puro daldal ito. Shoutout na rin kay Katrina Mendoza ha. Sige lang, magmura ka lang sa aming mga INC. Baka sa pagmumura mo biglang tumaas BP mo at ikaw naman ang atakihin sa puso. Nako, dahan-dahan na po, baka bigla kang di na makahinga sa sobrang pagmumura at galit mo. Kung mga INC natanggap namin yun lahat ng sasabihin mo, sanay na kami dyan, Lola, baka ikaw ang di sanay, galingan mo pa pagmumura. Grabe talaga, sinunog na yung kaluluwa nito mga kababayan sa kanyang pagmumura. Mula naman kay Josephine Makayan, dapat mahuli na yan si Pipanya Labradora. Isus, babae na talaga. Para matahimik na Himas Rihas muna din tuloy. Shoutout din kay Ros Nikanda, shout out kay Member J Religious ng Pulilan, Bulacan, from Pulilan, Bulacan. Rondi TV mo ingat at lagi more place. Maraming salamat Member J. Shout out na rin sa inyong mga apo na si Coco, si Dion at saka si Yori. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, at shout out rin kay Sublik TV ha. Shout out sa mga subscriber. Ito, wag daw sanang ilagay yung picture. Pasensya na sa mga miyembro o mga taga-Iglesia ni Cristo kung nailagay natin yung larawan, no? Tanggapin naman natin yung kanilang mga sinasabi sa atin, no? Pasensya na, hindi na natin nilalagay. Yung church na lang daw nila, yung kapilya na lang daw yung ilalagay natin sa ating thumbnail. Pasensya na sa mga hindi nagustuhan na, pasensya na po kayo. Shout out na rin ha, shout out na rin kay Joel Gonzales. Tama brother, yun ang sabi ni Joel Gonzales. Shoutout rin kay Lupis Langudan. Anong akala mo Labrador, baka kahit isang sikta walang maniwala sa iyo. Wala talaga maniwala dyan. Sana yung naghamon sa akin dito, babasahin ko lang ha. May naghamon sa akin dito. Ito. Shoutout sa iyo Hangin. Rondi, hindi ka obra, 1-on-1 kay daldal ka lang ng daldal daw. Sibukan mo kasi paano ko kakayanin yan ng 1-on-1. Hindi talaga kakayanin ko yan, aminin ko. Dahil hindi naman nagpapakita yan. Anong kakalabanin ko? Hangin. Anong kalaban ko? Anino ko. Paano? Ang hirap naman kapag kalaban yung anino ko. Parang idol mo na rin ako. Yung si Ipipanyo. May ganun na rin ako. May tililing na rin ako. Kung kakalabanin ko yung hangin. Ano yan? Paano ko kakayanin ng 1-on-1 yan? Hindi ko talaga kakayanin yan. Aminado ako. Dahil nga, paano ko makakalaban yan? Paano kayo bababa ng patag yan? Wag mo na ipagmayabang yung idol mo. Iduwag yan, supot yan. Maniwala ka sa akin ngayon. Yun na nga naman, dito lang muna once again. This is Rondi TV. Maingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.